Matapos bira-birahin, ayan ha, binira ni Teves itong si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon noong siya ay pugante pa, yung siya ay nagtatago pa sa iba't ibang bansa. Grabe yung mga pinagsasabi niyan sa administrasyon ni PBBM. Pero hindi nag-react si PBBM dyan. Pero ngayon, na naaresto na siya, nag-react ang ating presidente. Ano ang sinabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong naaresto na siya? Nung hindi siya naaresto, siyempre, bakit mo naman papatulan yung isang pugante, di ba? Sinaksan dyan si PBBM eh. Iyan yung estilo ni PBBM eh. Hindi siya nag-stoop down to their level eh. Hindi siya bumababa doon sa pedestal o sa level ng mga naninira sa kanya. Sinaksan si PBBM dyan, hindi siya nagsalita dyan. Pero ngayon, naaresto na yan, yari ka ngayon. Kikilos na si PBBM mismo, nagsalita na mismo ang ating presidente. At ang sabi ni PBBM, government to take all actions to bring back Teves to Philippines. Yari ka ngayon, sabi ng GMA News Online. Headline ito, no? Sinasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng remedyo, lahat ng paraan ay gagawin para mabalik yan dito sa Pilipinas si Teves at umarap siya dito sa mga kasong isinampa dito sa Pilipinas. Ano ka ngayon? No? Sige, puto lang yabang ngayon ni Teves eh. Walang piyansa ito, ka-coffee. Once na mabilanggo na siya dito sa Pilipinas, sabay medyo dyan muna siya. Habang dinidinig itong kaso, hanggang ma-extend hanggang magkaroon ng finality, sabi langguan muna siya. Unless, kasi non-bailable ito eh. Unless, may mga exemptions din naman. Once na sobrang galing ng abogado mo, minsan nalulusutan mo yan eh. Yung mga non-bailable cases, may possibilities na maging bailable, di ba? On certain conditions. Kung magaling ang abogado, madidiskartehan. Siyempre, Topacio at ang abogado nito ka-copy eh. Tingnan natin kung madidiskartehan nila yan. Pero tiyak dito ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin lahat ng paraan para ma-extradite na yan mula dyan sa Timor-Leste, dalhin na yan dito sa Pilipinas. Actually, masaya pa siya dun sa litrato eh, na nagsisirculate online eh. Di ba? Nung nahuli siya dyan, medyo happy-happy pa siya dyan eh, sa East Timor. Si Pangulong Bongbong Marcos, ngayong araw po ng Biyernes, nangako po siya na ang gobyerno po ng Pilipinas would exhaust all actions to bring back former Negros Oriental Representative Teves, the alleged mastermind dyan po sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo, back to the country. So yan ha, pakinggan ninyo yan. Ang gobyerno na ni PBBM gagawin ang lahat para ibalik itong Teves na ito dito sa Pilipinas. In a post on X, Twitter, Marcos commended the collaborative efforts of the law enforcement agencies and the international partners in the successful arrest of the former lawmaker. In fairness congratulations dito ka-coffee sa of course, DOJ at iba pa po nating law enforcement agencies. Alam ko ang NBI may papel din po dito para maaresto ito. And of course, sa tulong din po ng international police kung bakit naaresto ito. Bagamat inabot ng ilang buwan ka-coffee, pero positive naman yung results na to. At kinument po yan, pinapurihan po yan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa naging positibong pag-aresto dito kay Teves. Sabi niya, ni PBBM, rest assured that the government will take all necessary actions to bring him back to the country so he can face the charges filed against him. Ay, hindi naman sinasabi na criminal na ganito ka-coffee. Kasi ang presumption inosente pa rin po siya, di ba? Kasi yan naman ang nasa batas natin dyan. Pero kailangan niyang harapin itong mga charges na isinampa sa kanya dito sa korte sa Pilipinas. I assure the Filipino people that we will spare no effort. Wala tayong sasayangin na pagkakataon para matiyak na ang hustisya ay mangingibabaw, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I extend my heartfelt gratitude to all those involved in the operation for their unwavering dedication to upholding peace and order. Kasi malaking mensahe ito ka-coffee. Itong pagkaka-aresto kay Teves, malaki ang ibig sabihin yan. Kasi noon, di ba, syempre ang narrative, ang kwento noon palibasa mayaman palibasa congressman di ba? Hindi maaresto-aresto. Yun talaga, di ba? Yung discrepancy ng mahirap at mayaman, naaalungkat na naman yan. Kasi ang hustisya para lang sa mayayaman, paano pag mahihirap, walang hustisya. Pero itong nangyari na ito, patunay yan na kahit congressman ka pa, kahit nasa posisyon ka, mananagot ka sa batas at hahabulin ka. Kaya nga ito hindi mo mawawala sa isip ng tao na kanilang spekulasyon kung ano yung nangyari kay Teves, posibleng mangyari din kay Digong, posibleng mangyari kay Kibuloy, kay Bantag o kung sino man, di ba? So malaki ang ibig sabihin itong pagkaka-aresto na ito. According to the Department of Justice, Teves was arrested while playing golf dyan po sa Dili, alas 4 po ng hapon itong Huwebes. He is now under the custody of the Timorese
police. Ayan, nandiyan pa pala yan, nakakulong yan ka-coffee. Aircon kaya yung kulungan niya diyan sa Timor-Leste. Kung sa kaya yung pagkain niya. Siyempre, nasa labas siya, nagpapakasasa yan. May mga security, may mga bodyguard, lahat ng masasarap na pagkain, nakakain. O biruin mo ka-coffee yung ikot ng mundo. Ngayon, nasa bilangguan na yan. Baliktad o kung taliwas doon sa kanyang kinagisnan bilang isang mambabatas. The arrest came a few weeks after the first death anniversary of the late governor and other victims who were killed on March 4, 2023 when armed men barged into his home in Barangay San Isidro, dyan po sa Pamplona, and shot him in the middle of aid distribution. Actually, karumal-dumal ka-coffee yung insidente na yan na nangyari dyan sa Pamplona, no? Grabe yung nangyari dyan. And kinakailangan talaga may managot. Tevez, who has since denied allegations against him, was placed on the red notice of the International Criminal Police Organization or Interpol nito lamang pong February, March, actually mabilis din naman ka-coffee. Mga isang buwan, magdadalawang buwan lang naman ka-coffee once na nailabas itong red notice, no, at nag-take effect din naman na ito. Kumilos agad ito. Ibig sabihin, tama yung intel na natatanggap ng Pilipinas, di ba? Kasi kung matatandaan ninyo, lumabas na itong mga bali-balita na nandiyan sa East Timor yan, di ba? Kasi parang country hopping yan, di ba? Nagpalipat-lipat daw po yan ng bansa And then, tama naman, yung sinasabi ng DOJ sa atin noon, na nasa East Timor ito. Tama nga naman, no? In fairness, okay yung intel, sharp yung intel dito, na naibigay sa atin dito. Caroline Kawakami, new subscriber from Japan. Ayan, thank you. Ayan, nabasa na natin ito kanina. Thank you, Kay Epifania de la Cruz, good evening, ka-coffee. Magandang gabi din po sa inyo. Kay Sir Edwin Aribe, tad silang lahat sa kaso. Yun dapat, di ba? Kasuhan, yung mga dapat kasuhan. Ang problema ang daming mga paninirang ginagawa sa administrasyon na ito, di magkaso rin kayo, di ba? Fair naman korte naman tayo pwede kayo magsampa ng kaso dyan. Ngayon, yan, sige, dada. Yan, may kakapuntahan na yung kakadada. Yung mga binitawan na salita ni Tevez against the administration, gamitin niya ngayon yan para ipagtanggol ang kanyang sarili, para malinis yung kanyang pangalan. So, ayan, maghintay tayo ka-coffee kung kailan ba iuwi yan dito sa Pilipinas, itong si Tevez. Kay Rhea, good evening ka-coffee. Hello sa inyo. Kay Aurora Zamora, kung walang kasalanan si Bantag, dapat hindi siya nagtago. Sinagot na lang niya ang kaso niya. Actually, isa yan sa medyo complicated na issue rin Itong kay Bantag, until now, syempre, hindi pa rin siya nakikita. Pero ang mga usap-usapan, nandito lang din yan sa Pilipinas. Ma'am Oling Lopez, nakikinig mula dyan sa Balayan, Batangas. Happy viewing po sa inyo. Ricardo Sagrado, ano na bang nangyari sa pag-aresto ni Kibuloy? Bakit wala tayong narinig? Nasaan na ba si Kibuloy? Anong nangyari sa pag-aresto ni Kibuloy? Actually, Sir Ricardo, para sa ng tanong. Bago tayo sumalang, kaninang hapon, nag-search tayo ng updates. Kasi ilang araw na rin 2 days, 3 days lang nakalipas. Pero wala pa rin update. Ano ba itong police? Nagkaroon na ba ng attempt na i-serve itong arrest order dyan sa Davao? Wala pa, ka-coffee. In fact, yung mga media, nandiyan na Diba? Nagtatanong-tanong na sila dyan. May na-interview sila na security personnel dyan po sa baluarte ni Kibuloy. At ang sinasabi ng security, walang nagbago, diba? Same lang din po yung security measures na ipinapatupad nila dyan sa baluarte ni Kibuloy. And mayroon din interview sa mga opisyal ng PNP dyan sa Davao kasi ang Sergeant at Arms, syempre, limitado lang ang tao niyan ka-coffee. Kung magsiserve ng warrant of arrest yan, laban sa isang powerful na tao, na fully guarded ng mga armadong grupo, hindi niya kakayanin yan, di ba? Hindi naman sa minamaliit natin yung capacity ng Sergeant at Arms ng Senado, pero hindi nila it's not their cup of tea, di ba? Hindi nila kasi, though trabaho nila, technically trabaho nila yan, pero hindi nila pang araw-araw na ginagawa yan as compared doon sa PNP or local police or ng military. So ang protocol kasi dyan, itong si Sergeant at Arms, syempre siya yung magli-lead Tungkulin niya yan nasa mandato niya yan. Mag-cooperate siya with the local police. Knowing the fact, sinasabi naman ni Kibuloy dyan, na-judge na siya sa Davao. So kailangan niya ng tulong ng local police. Kailangan ng tulong ng Sergeant at Arms natin, ng Senado, ng local police, ng mga taga Davao, di ba? So, hindi ko alam kung mayroong conflict of interest, pero syempre, tinitiyak naman ng Davao Police na tutulong sila sa pagsiserve dito sa warrant of arrest. Pero, sino mayor ng Davao? Kanina nagre-report ang mga PNP. Yeah, alam niyo na, ka-coffee, ang gusto kong sabihin dyan. So, kalmado pa rin until na wala pa rin pong update kung ano na nangyari dyan. Hintay tayo. Parehas tayo sa Ricardo dito. Naghihintay tayo ano na nangyari. Pero yun nga, wala pa. Ka-coffee. So, siguro, pinapakalma lang. Antayin natin ka-coffee.
Baka after Holy Week na yan o during Holy Week. Hindi natin alam eh. Baka maging Teves time na lang din ito eh. Biglaan na lang eh. No? Walang nag-expect na tiyanan, nandiyan na yan. Chris Aguila, pa-shoutout ka coffee. Chris Aguila mula sa Sydney. Arnold Tablang, pagsamahin sina Kibuloy, Teves, Bantag at Makanas para magkakakosa na sila. Sa kanya ilalagay yung ka-coffee si Teves. Ito, ano ito eh, bigating person deprived of liberty ang kakalabasan dito eh. Bigating PDL si Teves, sa kaya ikukulong yan sa Campo Crame, sa Taguig. Yan, Gloria Constantino, protected. Nadali mo, ma'am. Caroline Kawakami, may kontrabida. O, hayaan natin yan. Nandito yan. Nasa bilibid daw, sabi ni Penoy Balot. Kapag may judgment na ka-coffee, yan, dalhin niyo sa bilibid. No? Entrepman 2024 would be the most masalimuot na taon. Kung maiimbestigahan si Digong at later makasuhan siya ng treason dahil sa transaksyon niya sa CCP o malaking kontraidoran ang ginawa niya sa Pilipinas. Actually, ibang issue pa yun eh. Di ba? Usapin pa yan eh, yung naging secret deals allegedly, no, with China. So medyo marami-raming mapag-uusap-usapan pa dyan, ka-coffee, no? At kailangan niya itong sagutin, itong mga aligasyon sa kanya. Larry Gumangan, watching from Abu Dhabi. Lagi ako nanonood sa vlog mo, idol. Oy, thank you, Sir Larry, ha? Shoutout po sa inyo dyan sa UAE. Mike, mga abogado nila si Topacio, kawawa siya pag nagsabay-sabay yung hearing. Tama, abogado ni Trillian, ni Kibuloy, si Topacio. Abogado ni Teves, si Topacio. Siyempre, may law office yan, ka-coffee, no? Kumbaga, image lang yan. Kumbaga, icon lang yan si Topacio. Maraming abogado yan, ka-coffee. Group of lawyers yan. Kasi law office naman yan, law firm yan. Malakihan, siyempre. Ang bayad yan. Kay Tarantaro, shoutout ka-coffee. Shoutout sa iyo, Tarantaro. Ganda ng pangalan niya, no? Tarantaro. Richard Garrido, isama na rin sina Ka-Eric. Nadamay pa si Ka-Eric dito ha. Si Kibuloy, si Robin, si Bantag at si Bongo. Richard Garrido, dumami na yan ha. Now lang nakatiming sa vlog, laging team replay si Melski. O nga eh, Melski. Parang ngayon na ulit kita nakita sa ating live stream eh. Pero good to hear no, na nandito ka ngayon. Ma'am Nilda Galvez, hello po sa inyo. Kay Kaloyal Cocomelo, good evening po ka-coffee. Hello po sa inyong lahat. Kay Jorin Durmon, tama yan, dapat arrestuhin na. Kay Yaya Ning, shoutout po sa inyo. Kay Janet Ejercito, nasa Facebook, maligayang panonood po sa inyo. Kay Ma'am Gloria Constantino, happy viewing po sa inyo. Kay June Tormentario, yan, listening mula dyan sa Negros Occidental. Maligayang panonood po sa inyo. Yung mga nasa Facebook ha, at hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, pasaya na ka-coffee ha, click lang po ng follow or like dyan sa Facebook at kung nasa YouTube kayo, ay pa-click lang po ninyo ka-coffee itong subscribe. Alright, sige, kuha na ng kape. Move on tayo sa ating next topic.